Mahalagang mga balita, napapanahong impormasyon. Kami ang inyong gabay pag may bagyo at sakuna. Serbisyo ng gobyerno kapag may nangangailangan. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, ng bagong Pilipinas. Radyo Pilipinas, ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, radyo publiko, ang boses ng Pangulo. Karamay nyo kami, kahit malayo man kami nakakarating. OFW magsasaka, buhay ay iba't iba, san mang lugar ng bansa natin. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, radyo publiko, ng bagong Pilipinas. Radyo publiko, Radyo Pilipinas, radyo publiko, ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, radyo publiko, ang boses ng Pangulo. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, radyo publiko, Radyo Pilipinas. This is DYDC-FM 104.7, your development campus radio. Broadcasting from the beautiful campus of the Visayas State University, Visca, Baybay City, Leyte, Philippines. VSU Radio, DYDC. Dali girl, mag-TikTok na ta. TikTok? Kanang uso karon? Di man ko kaya ba masayaw, uy? Dili ni sayaw-sayaw, uy. TikTok pa, as in technology talk. Din imong mapati ang nakadaiyang impormasyon o kalampuan sa teknolohiya, ilabi na sa agrikultura, climate change o guban pa. Hala, timing kaayo niya aron masulbad ang mga problema sa katawhan, labi na sa pagpanguma. Busa, aw hagas sa imong mga higala nga mag-TikTok na ta. Aniya na ang pinakabago nga programa bahin sa nagkadayang teknolohiya. Ihatod kaninyo sa Radyo Pilipinas sugod uban sa Visayas State University, Baybay City. Tech Talk. Magpanalipod sa kinaiyahan, mga kalihukang kapanginabuhian, malungtaron nga mga gawi alang sa ekonomikanhong kalampusan. Tech Talk. Kini og uban pa idalit sa mga eksperto sa nagkalain-laing natag. Uban kanamo matagal alas 3 hangtod sa alas 4 sa hapon dinhi sa Tech Talk. Curious ka ba sa tanang butang? Gusto mo ba na mabunay? Imong kahibalo sa klase-klaseng kinaiyahan o panginabuhihan man, siyensya o teknolohiya. Dili ka na mo pasagdan sa pagkabot sa kalampusan.
sa kalambuan. Tektok, tektok na ta, magtektok na ta. Magtektok na ta. Tektok. Good afternoon, maadyo nga hapon na kanatong tanan. Welcome sa line of subgedisyon sa programang Technology Talk on Tech Talk dinhi sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Sugod. And of course, madunggan usab kita diha sa DYDC FM sa Dakbayan sa Baybay, pinagi sa DYDC FM. Welcome sa Lunes nga edisyon sa programang Tech Talk. And sa mga station manager sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Sugod, Sir Dindo Alaras. Sa tong kauban sa Pikas Lawak sa Master Control, si Kuya Noel Palugod. Kini ang inyong makauban, Jevic Epis. And ato sa kauban ang DYDC FM diha sa Dakbayan sa Baybay. Madyong hapon kanimo, Mikaela. Yes, Jevic, madyong hapon no, yung man sa itong mga kaubanan diha sa Radyo Pilipinas Sugod o sa itong mga suking tikpaminaw no, diha sa probinsya sa Southern Leyte. Sa makausap madyong hapon. Mayong hapon usab sa atong tunghaan diha sa Visayas State University. Ang gipanguluhan sa atong Presidente Dr. Pros Ivy Yepes ingon man sa atong Dakbayan sa Baybay sa atong mga nagpaminaw dinhi sa Leyte, Summer and Leyte og sa bisan asang dapit di naabot ang atong pagsibya sa mga namina nato via 104.7 or nag-view sa atong Facebook Live. Mahigala, we are live sa VSU DYDC 104.7 FM o Radyo Pilipinas Sugod nga Facebook page. Yes, sa makausap pa maadyong hapon, mayong hapon kanatong tanan. Sa mo station manager Dr. Cristina Gabrilio, radio engineer Sean Villa Gonzalo, kini si Micaela Gongora, inyong makauban live din sa Vizca Baybay City Leyte alang ning atong tulumanon ang Tech Talk. Yes, Jevic no line usab nga impormasyon ang atong sayran karong kahaponon kauban ang atong bisita. Oo, ang atong bisita from the Department of Animal Science kundas din sa Visayas State University. Jevic, ato nang pailailang atong bisita para ubay-ubay or tas ang atong oras no para sa atong discussion proper. Yes, mga higala, atong welcome madyong hapon kanimo Sir Roy C. Limpangog, faculty sa Department of Animal Science sa VSU. Maying hapon no, Ma'am Micaela and Sir Jevic ug sa tanang mga tigpaminaw nato sa DYDC 104.7 ug sa Radyo Pilipinas Sugod. Yes, and mga higala karong kapunon pagaisgutan sa atong bisita si Sir Roy no ang kabahin sa backyard layer chicken production. Also familiar na kita nino kung maingon ta og layer chicken production, diba Jevic? Apan sa pagkakaron ni uso or popular karon Jevic no ang kining backyard layer chicken production, labi na sa kining atong mga small farmers, smallholder farmers no, and kaning sa mga households. So sir, unsa man di ay ang siguro mag-una ta diri sa advantages no ngano nga nahimo man kining popular kining backyard layer chicken production at present. Okay, sa una magud no ang kining layer chicken production kasagaran sa ato makita mga dagko lang nga farm ani ang mga nag-venture ani nga business no. However, karon no with the kanang emerging nga mga kanang kuan mga businessman nga nga kuan ila gina-offer ang kanang kuan ila gina-offer ang kining ginagmay nga setup no sa layer chicken production kung diin bisag naalang kay gamay nga lugar sa imong likod sa imong balay no pwede na ka maka-set up kay nakaroy mga business nga mo offer nga bisag usa ka set no of layer chicken, mga gitawag ta nag RTL, mga ready to lay no 48 heads na siya nga layer chicken. Ang isa ka set, sir. Isa ka set na siya, pwede nimo palit if set up nimo sa imuhang backyard no mo cost na siya around mga 35,000 ana na kay kanang pwede nga supply no sa itlog sa inadlaw-adlaw. 35,000 ang isa ka set including na ani sir ang kining balay ang pag-purchase lang gina sa mismong manok. Kauban ana ma'am, naanay kanang 48 ka ready to lay nga pullets og naa po na siya cage, naa po na siya waterer no og feeder nga set up na daan. So ang imo lang kinahanglan andamo no sa imong panimalay naa kay murag tawag na to balay sa ilaha nga dili maprotektahan pod ang atong mga manok no against aning mga
ulan, init, no, so kana. Yes, no, so at least 'di ba Jevic, no, adunay kuan na supply, oo, nga itlog ang matag pamilya. Okay, so unsa ba sir nga kini bang kini bang layer chicken usara ba ni ka aduna ba pud ni mga breed or usara ba gyud ni ka kuan breed nga kanang atong ginapadaghan karon sa kanang nagbuhi niini? Actually daghan na siya strain, no, sa layer chicken, no, natay Loman, natay White Leghorn, pinaka-popular siguro na sa ato, no, but kasagaran sa atong makita ni atong mga layer chicken nang kinapamuhi diri sa atong mga backyard diri sa Pilipinas, no, kaning mga puti og color, no, nga mga kasagaran yung mga White Leghorn lagi, no, and mo na siya gina-deliver na siya dire tuod sa mga manamalit og mga nagmuhi og mga layer chicken, no, kasagaran na mo i-deliver na siya no, at age mga 16 weeks. Upat ka bulan na siya, but dili pa na siya ready to lay anang idara, mudagan pa nag mga around 2 weeks before na siya nato mapaitlog og hinay-hinay. Okay, so naadi po na klase-klase day po, no. And diri sa ato sir, diri sa rehiyon unsa man ang kuan ang pinaka kuan nga diri kaning mo tawag na tong nipatok. Kining mga puti na to Puti. nga mga strain sa layer chicken na natay lagi kaning White Leghorn, kining Loman, no, naapod tay kaninana nga strain. So mo ni kasagaran, no, nato makita nga mga gina-offer nga mga set of layer chicken nga pwede nato mapalit, no, as backyard farmer. Oh, bitaw, no. Actually sir, popular siya at present pero na may guy feedback nag-venture po ani ba kay nagmahal ang ato ang feeds, no, and other cost katong nagkadaha bitaw global tension. And then kuan pa ba ni siya sir? Profitable pa ba ni nga kuan or unsa ang setup na sa pagkakaron gyud ani? Unsa nang situation? Makaingon ko no kay bisan ako ikaw galingon nga layer chicken production sa amua, no. Makaingon ko nga profitable gihapon siya despite, no, sa kanang crisis brought by katong gira sa laing nasod nga naka-affect sa mga presyo sa pamaliton, especially sa presyo sa lana nga nay dakong effect, no, sa presyo sa atupon mga primary mga products nga ginagamit sa pagpamuhi aning manok, no. Makita nako nga naghapon tay ginansya out ani, no, although karon ang sitwasyon Ning ubos, no, ang presyo o ang buying price ni ubos ang buying price, no, because usa siguro sa akong nakita, no, is kining walay klase usa ni siya sa kanang kuan, no, wala kayo estudyante, no, ang elementary, high school, no, kanang sirado pa man ang klase, wala pa man sila nagsugod ug bag-ong kanang school year, so na siguro pag-ubos gamay sa kanang demand ani, but ang presyo affected, no, na ipagkunhod sa presyo because wala gitaas ang supply and ang demand ubos. But ato nakita nga in the coming months, no, naay pag-improve, no, sa demand ani nga produkto, especially that kanang wala may siguro restriction, no, especially diri sa Pilipinas, no, sa pag-consume aning itlog kuan na siguro kung naa kay allergy kana mo nang dili ka ganahan og itlog, but in terms of kanang mga religious restrictions, for example, wala, no, tanan Pilipino actually mukaon mag-itlog, so sa inadlaw-adlaw magkinahanglan gyud tag kanang supply sa itlog, no, para sa ato ang nutrition. Okay, so daghang kayong salamat Sir Roy, akong ibalik kang Sir Jevic alang sa dugang pangutana. Okay, sir, ako lang po ipangutana, sir, kay naman di po kay gihimo da sa imong kaugalingon nga gamay negosyo. Sir, with regards sa pricing, sir, okay ra ba ang presyo? Dili ba mas mahal ang backyard kaysa sa katong sir? Commercial gyud nga maitlogan, sir? Ang pagbaligya na? Okay, ang sa mga commercial farm gud, sir, naa sila'y kanang leeway, no, na magpaubos sa ilahang presyo ug maayo because dako sila
dako sila nga business. Mm-mm. So kinahanglan nila i-dispose ang ilahang Mga- mga produkto. Mm-mm. No? But ang backyard, no, dili, based on my experience, dili siya ingon ana makatupong gyud sa presyo sa gyud sa atong mga commercial operators, lagi kay ginagmay ra man ang atong kapital, no, gamay ra so dili tay nana makatupong sa tungod kay kumutupong musukol pud ta sa ilahang presyo. Kano sila? Dako nga epekto na sa atong mga backyard operators. But again, no, ang primary market na ni kani atong mga backyard racers, ang atong mga Silingan, correct. mga duol nga mga barangay. So ngadto lang ta mo concentrate siguro, dili lang kay ta ingon nga musukol gyud aning mga adto lang ta musud sa mga merkado, mga adto na siya kasagaran ipang-deliver ang gikan sa mga commercial nga mga farms. Correct. Mao gyud ang kinahanglan gyud ang suporta pod sa atong mga kaparyentihan, mga silingan para pod makatabang pod sa ato pod nga gamay nga negosyo. Sir, ako pong ari po ko sir sa kining ato karon nga namata sa grabe gyud nga kainit ganing ang taas-taas gyud ang atong heat index matag karong buwan sa Mayo. Unsa may maayo nga pag-agi sa pag-manage sir sa ato nga o kiniging sa ato nga kini nga egg production sa ato nga backyard nga gihimo, backyard chicken farming nga nakaapekto ni grabing kainit sir. Posible apektado ba or wala okay ra? Okay, ang temperatura o ang kainiton dako kay nag-epekto no sa epekto sa production sa itlog. So sa pag-design pa lang daan no sa atong balay para sa atong mga manok, importante na nga atong i-consider no nga ang airflow well ventilated ang housing no, para sa atong mga layer. Atong hinumduman no nga ang required nga temperature aning atong mga layer chicken naa sa 21 ngadto sa 24 degrees Celsius. No, but kung ingon ani man lang ano nga summer init Grabe ang panahon. So dapat na atay mga himuon nga mga mitigating measures no in order nga dili ingon ana ka dako or kagrabe ang mahimong epekto sa kainit. So sa ana no mo siguro ang paghatag og ad libitum or continuous sa supply sa tubig. So importante ng tubig no para ma-regulate ang kainiton sa lawas sa atong mga hayop. Ikaduha kato ako giingon nga ventilation no nga makalusot-lusot ang hangin. No para mas presko sa paminaw sa atong mga manok. Sa ako ang setup no nagbutang pug ko og mga ventilating fans sa sulod sa atong farms no para maka-circulate no ang hangin sa sulod. And importante pod di ay kining pag provide nato sa sakto nga pagkaon para sa ilaha because taas kay nga energy pananglitan sa pagkaon posible na maka-cause og taas pod nga production sa heat sa iyang lawas and nana effect later on no sa iyahang performance sa pagpangitlog. Okay, so ko gamay Jovic yes, magay. Sa kaning pagkaon sir ba pila may makonsume per manok? Okay. Sa isa kadlaw. Okay, so on the average ma'am no, ako lang isugod diri sa kanang kuan. Ako lang sugda nato diri sa pag-abot din sa manok panalitan mo palitag usa ka set sa layer sa RTL or ready to lay nga mga chicken no kana siya 16 weeks pa na siya. However, no, dili pa na siya mangitlog. But pasabot dili pa na nato siya angay tuod pakanon og layer chicken. Ang kinapakaon nato niya from 16 weeks gitawag ta na siyang pullet developer ration or pullet developer feeds. So kana siyang pullet developer feeds mas ubos na siya og protina og calcium no compared sa kaatong mga chicken layer feeds. No, so dili angay nga atong kinapakaon ang atong mga 16-week-old nga mga pullet og layered chicken layer feeds. Ang rason ana tungod kay mas taas na siya og protina si chicken layer feeds, pwede na siya maka-cause no og early maturity sa ato ang mga manok. So kung naay early maturity, so unsa may mahitabo. So kung early mo mature ang atong manok, posible na siya nga masayo na siya mangitlog. No, malipay ta kay sayo mangitlog but naa na siya negative effect no ang sayo nga pagpangitlog sa atong manok kay posible pod nga
makakos na siya nga mo produce siya gagmay nga itlog, no? Mas ubos ang rate sa production sa itlog. Pwede na siya nga makakos og prolapse. Kini prolapse na mo ning gitawag sa Binisaya pa murag ni buliskad, no, ang kanang reproductive organ ni gawas tungod kay dili pa inana ready ang iyahang reproductive system, no, sa pag-produce unta og itlog, but napugos siya og gawas tungod kay mali or sayop ang imong gipakaon sa iyahang nga pagkaon. So sa bahin atong pangutana ni Ma'am Micaela, no, sa quantity, no, sa feeds nga imong ginapakaon, na siya sa mga kuan kun nakas mga 16 weeks kasagaran na nas mga 80 grams 90 grams ang imong ginapakaon ana sa iyaha kada adlaw kada ulo sa manok. And hinumduman nato nga kini siya restricted feeding. But pasabot anang restricted feeding, tinakos lang ang pagkaon igo sa iyang gikinahanglan kada adlaw. Dili pwede kinang gitawag nato nga ad libitum feeding or kining unlimited feeding. Sa English pa, feeds are made available at all times. Kay nga naman, posible na siya nga kung ad libitum atong feeding, unlimited ang feeding, magsigig kaon ang atong manok, musangpot na sa pagtambok sa atong mga layer chicken, and ang effect ana niya dili na nuuna siya mangitlog o sakto. Okay, yes, Jovik, you may continue. Okay. Sorry sa pagkano. Okay. So importante day po nga di palabian og pagkaon kay ako po una sir pagkaonon jud ang manok kay para mudako og para sigig pangitlog pero na di po say negative pod nga epekto, no, sa imo pang gipasabot. So at least nila natay idea kay basig mosulod ani nga negosyo. Sir, na ba kay gi-recommend sir nga labi na sa mga first time nga mosulod ani sir, pila man ka heads ang mas okay nga iyang buhion sir sa kinaunahan sir? Or pwede ba mudit sa daghan? Kung first time pa tanong nga mamuhi or natay plano first time pa tamo mamuhi og kanang layer chicken sa atong mga backyard, no, I would suggest, no, nga musugod ang tag usa ka set or 2 cassettes of layer chicken, mas manageable ni siya, no, and dili kay inana kadako ang lugi, no, if ever man gyud gani nga naa jay mga problema nga atong atubang, no, sa atong pagpamuhi aning atong mga layer chicken. Okay. Sir, kini bang gidakon sa itlog sir kay usab ya pudi sa basihan kay kung dako ang itlog, mas mahal-mahal ang presyo. Unsa man sir, makapili ba ta sa klase nga manok kung dakong itlog sir? Depende gyud na sa ato nga pag-manage ug pagpakaon og unsa pa atong gibuhat sir. Okay. Ang dako gyud na nga factor na isa ang management ug ang edad sa manok. Inig pagsugod ang nagpangitlog, dili kita mag-expect nga dagko dayon na siya gi-produce nga itlog. Okay? So kasagaran ana kung first time pa na niya mangitlog ang manok, kasagaran na sa mga yang ipangitlog na anas mga gitawag nato peewee or kanang extra small or small size nga itlog. But eventually hinay-hinay, no, magtika edad ang manok, magtika tigulang ang manok, magtika dako po na ang iyang i-produce nga itlog. So na ang Department of Trade and Industry na siya classification sa egg size, no, diri sa Pilipinas, and mo na atong gina-follow or ginasunod sa paghatag og presyo sa ilaha. No, natay gitawag nga peewee 40 to 45 grams na ang iyang timbang, naatay small, no, nga 45 to 50 grams, naatay medium nga 50 to 55, and then natay small nga 50 to 55, naatay medium nga 55 to 60, large 60 to 65, extra large 65 to 70 grams, ug ang jumbo nato 70 grams and above, no, kada itlog. Again, akong balikon, first time gani ang mangitlog sa atong manok, ginagmay pa na ang iyang ma-produce, either pullet or kaning extra small or kining small size sa itlog. Okay. So at least nga nasabtan po sa itong mga kaigsunan, no, kay mo lagi na mag-vary man po or kay lahi-lahi po ang klase lagi sa itlog sa itong manok. And sir, posible ba po sir nga sa imong gidungan og palit nga manok, dungan nimo og buhi, lain-lain gyud sila na jay pila ka percent ana ang dili maayo ang pagpangitlog sir? Yes sir. Sa pangitlog nila, no, dili ginaingon magdungan. So mo lagi naman tay gitawag nga
kaning gitawag natong sexual maturity. No, naiuban manok nga maguna ang iyang kanang kuan pag sexually mature depende na siya sa management. So mo nang dili po ta ka-expect og kanang magdungan gyud na siya og pangitlog. So eventually, no, maghinahinay ra gihapon na siya apas ng ubang mga manok and ato man po na siya mailhan kung sexually mature na ang ato ang manok, already na siya mangitlog. No, kasagaran na sa atong makita no nga mga signs kung sexually mature na siya, mudako ang iyang tapay, mudako ang iyang earlobes no, ang iyang wattle, mupula na siya, no? Usad yun na siya sa dako nga physical nga manifestation no, sa atong live chicken para makaingon ta nga kani siya padulong na ni siya mangitlog. Ikaduha is mura siya mahimo siya nga mabuutan ang atong manok, mas dali na siya i-handle, murag mahimo siyang sociable. No, and magsigig ka ng gitawag nato maghimog cackling sound, magsigig kakak. No, og kanang atong mabantayan nga iyang vent or iyang abdomen, iyang tiyan dapit mo sugod na siya og dako. So timailhan na siya nga kana siya magsugod or magpadulong na siya mangitlog. Okay. Daghan gyud ang bantayan di ay no, labi na sa kato nagaplano nga magsulod niya nga gamay nga negosyo. Okay, Mika, ako ibalik kanimo sa line pangutana. Yes, thank you, Jevic, no, and of course, Sir Roy. Padayon tanong, kini ba nga mga layer chicken, sir, no? Sensitive ba yun ni Morag mo ni kasagarang feedback manggod, no? Sensitive ba yun ni siya or kanang ati manunon bagajod? Kana bitong dali masakit bisan og naay bakuna pagpalit nimo, then naamang po instances, good sir, nga masakit and then mapatjan og kanang ano gyud manok oo. Sensitive ni siya sa stress, ma'am, no? Kining saba, no, kining atong layer chicken, kining init, sensitive ni siya, no? Mo na nga as much as possible, no? Kung pwede, no, nga naatay caretaker nga gi-assign, mo uli atong pasulon kasagaran sa atong house, sa layer house. So dili na to siya pasagdan nga bisag kinsa lang ang pwede mo sulod because kini siya pwede siya mahimo nga stressful sa atong mga hayop and pwede gyud na siya maka-affect no sa iyang performance sa pagpangitlog. Okay, so dapat gyud nga sakto gyud ang pag-manage ni no. And going back atong sa production na gid sir no, naisgutan naman nato noon sa ang need sa housing and then unsa ang ideal nga kadaghanon if mag-start pa lang sa motong 2 sets sir. 48 ba to? 48, ma'am. 48 heads ang one set. Per head no. So ka head. So ang production cost ba ni sir tanan-tanan na gyud no kay pila man ni 48 o pila ang per set sir? Ang per set, ma'am, no, mo cost na siya around 33,000, 34,000. Depende na sa ako experience, no, based akong pag kanang sa ingana ni pag-inquire no sa mga suppliers. So ingon ana kasagaran ang ilahang so mga almost 700 per head. Oh, ma'am, inana pero included na ni sir ang katong cage ni Yes, apil na ang cage, apil na ang feeder, apil na ang iyang waterer, ma'am. Set up na siya. So sila na po mo install ni Sila ini. na mo install na, ma'am. Days, mga 2 days, 3 days before mo abot ang manok, nanay team ana nila nga moadto sa imuhang lugar pag-install daan sa imuhang kanang kuan sa ilang cage aron ready na pud siya inigabot sa ato ang mga manok. And then ang house sir, pwede ba kining tayo for example, ako mo venture ko niini, pwede ba og kadtong kuan kadtong mag-set up, pwede ba og sila pud ang anuhan sa kanang pag sa balay ba para sakto ang ventilation and others? Yes, mo hatag actually sila mga technical nga mga advice, ma'am, no, regarding sa pag-design no sa housing, unsay dapat nga porma sa atop, unsay dapat nga mga materials nga imong gamiton. No, but eventually ginabuhat na nato way before pa tamo mo palit o kanang set sa layer chicken. So pila po'y gasto ani sir kay katong 33,000 mo man to ang sa katong pag-set up na gyud sa imong manok na and other katong water and feeder etc. Ang kaning sa housing. Okay, sa ako experience no base ang akong gamit is kining mga local materials lang such as bamboo, mga nipa, no. Ang tulo ka set nako nakagasto ko around 10,000 pesos for the house lang. Apil simentado na siya. And then naana na siya kanang kuan pultahan. Ready na to sir para balhinan? Yes, ma'am. Ready na siya.
apil na ang labor, although ang labor man god is kanang unay ra, kanang nasilingan ra pud among gipapanday. No, so ingon ana maka-set up na ka og kanang kuan balay no para sa imuhang kuan, balay para sa imong mga layer chicken. Using locally available materials lang. Pero kini nga housing sir, pila man ni ka years mo last? Kana siguro moabot na siya mga kay ang usa ka kanang production cycle sa layer chicken mudagan man siya mga 86 weeks, 87 weeks ang iyahang edad or sa katuig kapin. No, so sa karon ako nakita nga lig-on pa man no ang kanang kuan. So I think kaya na niya mo last until 2 no or 2 cycles no kung gamit lang kag locally available materials, but kung mo gamit ka itong mga concrete materials, syempre mudagan din na siguro mga 5 years no nga paggamit. But mo lagi mas ubos-ubos man nga investment sa housing no, mas ubos-ubos pud ang iyang shelf life no in terms of kanang mo na siya production cycle. Ideal ra ba sir kung ang isa ka basak, for example, dili kayo productive ba then didto ka tukod og housing? Magbutang. Basak, ma'am? Pero dili siya ingon nga ladyo gud sa mga like ladyo kadyo sa balay. Pero matawag na tong dili kadyo productive ba and para mahimong magamitan gajud. So pwede ba nato nga i-convert ang kana sidya gamaan og housing dito and then dito ta magbuhi og poultry layer chicken? Yes, pwede ra gyud no. Ang ato lang bisan siguro sa mga commercial or even sa mga backyard operation, ang primary consideration nato no sa pagtukod og mga farms no, whether it's backyard or commercial, is kining abundance sa tubig. O na ay available na kuryente if as much as possible. So, but in terms of katong ingon nimo kanang dili siya productive nga lugar nga okay ra gina siya as long as naay tubig, as long as naay kuryente no nga available, pwede ginato mapangitaan og paagi no, kana siya pwede nato ma-convert into a farm. So di ay Jervic no kung na kay mga 200,000 pesos Pwede na. Housing nga kana na jung murag mo last og kuan, and then kakuan na po kag mga 3 sets siguro ana no. And then, pila ka percent, sir, like for example, na kay 100 ka manok, ato na lang yung 100 para dili labad i-compute. Pila ka, ang productivity ba? Once ka mo itlog na siya, pila ka percent, like tanan baga jud ni in a day mo itlog? Kaning 100 ka buok? Okay, so mo siguro siya a common misconception sa ato mga farmer, no? Because ang manok, dili na siya mangitlog tanan kada adlaw. Kaya ang pag-produce sa itlog or ang egg formation, mudaga na siya 24 to 26 hours on the average. So, but pasabot, naagi mga malapas o usa ka adlaw ang pag-produce sa itlog. So, dili ta maka-expect ang atong 100 ka manok, pangitlog og 100 pud ka itlog kada adlaw. So, ang atong kasagaran na sa kay naghimo man kog gitawag na tog feasibility study before ko nag-venture sa kanang kuano. Ang akong maximum or pinaka-peak na siya nga production ginaset na ako at 95%. Sabot if naa kay 100 ka manok, naa kay makuha at a maximum nga 95 ka itlog kada adlaw. 95 maximum na. Yes ma'am. Mao na siya pinaka-peak na iya sa production. But again, depende pa na sa imuhang management, sa imong nutrition, daghan pang factors i-consider ana, pwede pa na mo taas o gamay or muubos, depende pa na siya. Okay, so sir, balikan nato gamay no ang kining sa feeds nga ni no and nutrition. Di ba bakunado naman ni nga mga manok sir na usa i-dispose sa kining supplier. Kasagaran no. Kay murag interested ko ni Jevic. So, kung concern ba kining na ay sa in terms of feeds and nutrition, kining na ay na ba kay ma-recommend do dili man taw ka mention diri brand no, pero unsa man ang ayang buhaton siguro or what type nga feeds and nutrition nga gikinahanglan ani nga atong layer chicken para ma-maintain ang good egg production? So hinumduman lang nato 95% nato nga maximum. Hinumduman lang nato no nga ang wala gi ang inig-abot ana sa atong RTL, ready to lay nga chicken sa ato ang mga backyard, 16 weeks pa na siya. So,
pakanon na nato usa siya og pullet developer ration or kaning gitawag natong PDP. No, sikat kay ni sa kanang kuan kanang mga agrivet PDP. So good for 2 weeks kaya ang atong manok manggod magsugod na siya pangitlog at 18 to 20 weeks. Now once moabot ng atong manok og 18 weeks ang edad, so diha na po na nato siya pakanon og chicken layer feeds. Kanang chicken layer feeds, no, ang yang protina ana nanas mga 18%. Kung atong na ikumpara sa katong pullet developer ratio nalanas 14%. Anong ingon ana ang pagtaas no sa protina because ang protina kinahanglan na siya sa pag-produce sa itlog. No, and aside ana kanang chicken layer feeds taas po na siya calcium content. Nanas mga around 3 more than 3%. Kung ato ikumpara na siya sa pullet developer ratio, nalas mga 1% ang calcium sa PDP. Nganong taas kayo ang calcium requirement sa atong mga layer chicken? It's because gamit na niya no pa sa pag-produce og itlog, especially sa kaning eggshell formation. So kung kulang ang calcium nga makuha sa ato ang mga manok, posible nga mo-produce po na siya og mga reject nga mga itlog kaning gitawag natong mga soft shelled, mga nagluno or humok ang iyahang shell, which mahimot matawag nato nga reject ug dili nato mabaligya at a higher price sa atong mga konsumidor. No, so need gid ang sakto nga nutrisyon. Yes, ma'am. And by the way, ako lang i-add no, from 18 weeks up to 42 weeks no nga edad sa atong manok, ang atong ginapakaon ana niya gitawag na chicken layer feed, chicken layer 1. Inigabot na niya 42 weeks hangtod nga kana siya makal or kanang dili na productive, ang ginapakaon nato ana niya chicken layer 2. So ngano nga naay kanang kuan kalainan. By the way, ang kalainan ani ang chicken layer 2 mas ubos-ubos na siya jutay o kanang protina kaysa sa chicken layer 1, pero mas taas pud na siya og calcium content sa kaysa sa chicken layer 1. Nganong mas taas og calcium content si chicken layer 2? Because mas tigulang na ang manok, mas dako na pud ang iyang itlog nga ginaproduce. So mas kinahanglan po siya mas daghan nga calcium. Okay, so thank you so much Sir Roy, na koy balik ni Sir Jeff na sa dugang pangpangutanan. Okay sir, ari po ko sir sa katong kaning atong mga layers sir nga kini bang ano sa pag evaluate nga dili na siya profitable nga ipadayon sir. Kay di ba sa imong gisgutan naipila ka weeks nga posible moundang gyud ang idyang pagpangitlog o anin katong pagpangitlog nga pagpangitlog sa atong mga manok. So sa pag-evaluate sir, what if pila pa ka buwan unya di na di kayo siya profitable ang usa ka layer sir? Okay, naay mga signs no nga atong pwede i-check no para makaingon ta ang atong layer chicken nagsigi pa og pangitlog. Una ana is tan-awon na to ang iyang comb, ang iyang watol, ang iyang earlobes no kung dry na gina siya, small nya loose pad no ang iyang watol, ang iyang comb, usa na siya sa mga indication no nga wala na kay na siya ng itlog. Ikaduha, tan-awon na to ang iyahang kuan, ang iyahang pigmentation or coloring sa iyahang beak, sa iyang tuka, ug sa iyahang shank kaning sa tiil niya dapita. No, kung makita gay nato nga yellowish pa nang iyahang color, buot pasabot wala na siya gapangitlog og tarong. Kay supposedly kini nga mga pigmentation sa iyahang tuka ug sa iyahang tiil no mahimo na siya nga immobilize sa ato ang mga manok para maghatag og color sa egg yolk sa ato sa pughak or egg yolk sa ato ang sa iyang itlog nga i-produce. Now kung makita nato nga yellow mangyapon iyang tuka, yellow ang iyang shank, but pasabot wala niya gi-mobilize ang kadto nga mga pigments. But pasabot posible nga wala na siya ng itlog. And dapat ato tan-awon ang iyang vent, unsa man ang vent kanang iyang gawsanan sa itlog, dapat dilated na siya and dapat moist na siya. Kung dry na kay nato, makita gato nga dry na ang iyang kuan, dry na ang iyang vent, but pasabutan na wala na itlog na nagsigi gawas anang gawasanan sa itlog. Sir, posible pa ba na matambalan sir? Especially katong di pagid angay ipan-dispose unta. Napabatay mabuhat? Okay, mo na nga kinahanglan nato og kanang kuan gina-record nato ang iyang performance sa atong mga manok no. So record keeping very important gina siya para ato makita nga kung sakto pa man unta siya sa edad nganong wala na siya ng itlog, makakita
ma-check ang uban nga mga factors nga posible nakakos nga nga dili na siya mangitlog. Posible nga sayop ang atong pagkaon nga gihatag. Ikaduha, stressful kayo ang environment, mainit kaayo, or ato pod instead nga ang atong tubig nga ginahatag adlibitong or unlimited, wala na ma-check ang kanila yung mga water niya dili na kay moagas. No? So dili po kay siya mukaon, affected ang iyang feed intake tungod kay wala siya tubig nga makuha. So kini nga mga ginagmay nga mga detalye no usa ginagmay to din siya but dako ni siya effect later on kung dili ni nato siya kanang dili ni nato siya ma-check eventually. Okay, so kinahanglan yun ay matutukan po na to sir no kay moting ingon kinahanglan na jud record keeping ato i-check ang kada usa ka jud po di ay so nga na ka importante kining management lagi sa atong manukan. Sir, pwede ba ta mo gamit aning mga herbal og mga sir, mga organic supplementation sa atong layers? Yes sir. Recommended ba ni? Yes, recommended yun na no ang paggamit nato sa mga organically prepared nga mga solutions kay gawas nga mas barato ni siya no and mas safer ni siya para sa ato ang mga manok o even sa atong mga konsumidor. Oo, so nga mga kanang mga mukaon aning atong mga produkto gikan sa layered chicken. So dali ra man pud mag-prepare ana, mga fermentation ra man na siya nga mga paagi. And then from gikan ana pwede ta makakuha mga probiotics no nga makatabang no para sa pag-improve no sa digestion sa nutrients, mas available ang nutrients sa lawas, mas magamit sa manok para sa pag-produce og itlog. Okay, so effective ba po sir ang mga herbal og mga sir? Organic? Proven and tested na niya? Based sa among experience no kay sa Department of Animal Science naman may layered chicken and then naami mga student nga nag-thesis og kanang gamit ani mga fermented fruit juice, fermented plant juice, no mga fish amino acids, no mga fermented nga products out of kaning mga waste nato gikan sa atong mga kusina. No and atong nakita nga nadyoy kanang improvement in terms sa quality sa produkto, no in terms of the production and especially in terms of cost because kini nga mga waste products mga mga libre ra nato nga makuha no sa kanang mga nagproduce ani for example sa mga wet market panglabay ra ni siya so atong ginagamit so mas makatipid no mas makatipid ang atong mga farmers kung mogamit ta og kaning mga organically prepared nga mga solutions. Sir, ako lang pong ipangutana di ay kinapot na ako'y kaila sa diri sa Matalom area dapit nga nasa jay backyard nga o kanang gamay nga manukan silang balay anyan tapad nila sa pipila ka kilometro daw kining commercial nga manukan. Ang iyang problema kay once daw na ay mag-spray ato nga portion sa commercial mga apektado mga matay daw ang iyang mga binoy so unsa may angay buhaton sir? Nabanas sir? Posible ba mo tay rason nga gihimo sa commercial napiktuan ay mga binuhay sir? Posible gyud, no? Posible gyud nga tungod kay nagbakuna ang pikas farm, ikaw nga gamay nga farm ka nagbakuna, posible ikaw hinuunang naigo sa sakit. Okay. Especially if dili properly disposed no ang atong mga packaging or mga bottle no para sa bakuna. So nabanggoy tendency nga kung kini ato na patakaan og labay, posible ni siya nga kini siya mo contaminate na sa atong mga water lines, na posible nga kadtong nga farm konektado ang water line sa ato ang area, no posible dito nga nakuha sa ato ang mga manok ang kadtong kagaw kay even kay kaning bakuna magod, these are viruses. No and sakit na siya actually nga atong gi-introduce sa ato ang hayop. Only that kani pagbakuna is para lang maka-create og kanang immunity no against anak nga sakit ang ato ang kuan but kung kita mismo wala nagbakuna posible nga kita na maigo dapat yung mga gitawag nato nga mga airborne no madala ra sa hangin no nga mga kagaw so mao nga posible gyud nga usa to siya sa cause ngano nga sila mismo nga katong wala nagbakuna sa sakit. So unsa may sakto sir? Siguro sa mga commercial nga mga nag-iya ng mga dagko nga mga manukan, angay mo inform sila sa komunidad nga karong panahon na magbakuna kay para maka-prepare po sila magbakuna pud ang ilang angay buhaton sa magdungan og bakuna. Gid unta. Okay. Unta sir. Oo. Labi na din sa area sa Southern Leyte sir, naanay daghan nga mga commercial gyud nga mga itlogana manukan dinhi sa Buntok area
bato gani na napudagan, and also sa Matalom gyud, kay sa Matalom di ako'y nasabtan nga mao lagi na problema, apektado silang gagmay nga mga namuhi og manok sa mga commercial, especially kung magbakuna lagi kay mga matay, so naday joy epekto. Namagutay untay ka ng minimum distance no nga atong gina-follow. Mga pila sir? Mga 1 kilometer. Pwede 1 kilometer. Mga 1 kilometer no ang dapat distance from one farm to the next farm para atong maminusan ang pagkanang kuan pag mas dali nga pag transfer sa mga sakit if ever na ang mga outbreak sa disease. No, so at least kana mga 1 kilometer nga distance, safe na siya nga distansya gikan sa usa ka farm ngadto sa pikas nga farm. Okay. Mikay ako lang last question no kay bro apikin na to sa oras. Pero timing mo po doon kay dinhi sa portion sa Southern Leyte o dihapon sa 5th district sa Leyte, especially Matalom, Bato area, kining daghang langaw gumikan nining mga manukan daw sir. Usa ang ibuhaton sir. Siguro sa mga commercial usa jud ni ka problema kay daghan, pero kining mga backyard lang sir, posible ba makahimo po ning daghang langaw sir? O usa ang ibuhaton? Okay. Katong atong hisgutan nga mga organically produced nga mga solutions, mga fermented products, usa to siya sa mga paagi no para pag minus sa ato ang langaw sa farm. So ginagamit na nato siya. And kung mga gagmay ra man ta nga mga backyard man ka ta nga farm no, ang ato siguro buhaton is kanang kada adlaw gyud pag panglimpyo, okay. pagpanghilo. So wala joy maka tupong no sa cleanliness, pag-maintain sa cleanliness no sa ato ang farm, pagkuha permi sa hugaw. But kung naamang gyud mga panahon nga di gyud nato makuha ang mga hugaw sa atong mga manok, naay mga paagi such as pagbutang og mga carbonized rice hull kanang o kanang mga rice hull kanang mga tipasi no sa humay pwede nato nga gamiton no pagtabon sa ato ang mga iti before nato siya kanang kuan i-dispose. So magamitan pa po ni sir ang kining nga mga or kini pa nga mga hugaw sa manok, pwede pa po ni siya nga gamito himuong fertilizer baka unsa para pud mapuslan pa. Eventually ma'am, pwede gyud na nato siya hibuon nga fertilizer. Ang mga dagko actually nga farm di ilan ang gipauga no kani nga mga manure, and then ilan na ginabaligya as fertilizer, source of nitrogen no sa ato ang para sa ato ang mga tanom. So walay waste actually. Okay, bisan ang iti pwede nato mahimo nga source of income. Sir, tuod asa ta maka palit ni or asay maadyo nga supplier labi na diha sa Southern Leyte no nga kana gad yung makasiguro ta ba nga well vaccinated ang ato ang napalit nga manok unya kana makahatag pod Jevic no kan abitong or napoy technician nga makahatag og tambag advices panahon nga adunay mga problema ang manok or unsa pa diha. In terms sa mga supplier dili kay ko inhana ka kuan kung unsa but naa sa Department of Animal Science na may ginasaligan no nga supplier sa manok sa layer chicken, mausad na among akong gikuhaan o kanang supply sa kanang kuan supply sa layer chicken. But based on my experience no maayo ra man no ang mga stock nga iyang gihatag sa amo so happy ra pud ko nga dili maayo rag performance amo ang manok. Ang ako lang siguro ikatambag no if ever ganahan ta mo venture into kani nga business, mas maayo nga kung mangita tag supplier kanang naalang sa duol. Okay, eventually if lagyo ang ato pwede supplier, na ma-stress ang kuano manok. Kana usag gyud siya ma-stress ang manok, and possibly pod kung mas duol magud ang atong supplier ang atong mga layer chicken, mas dali lang pod ang pagduol sa ila para sa mga technical nga mga assistance. Correct. So kanay yung supplier sir nara na diri sa Baybay. Naara ma'am, naaray daghan supplier sa Baybay, naaray supplier sa Ormoc. So, I'm sure naapo na sa Southern Leyte. Dili lang ko familiar kung asa dapita, but naara gyud na. Kung naglahi-lahi ni ilang pressure per concern na per set. Maglahi-lahi ma'am, but duol na depe ang usa man gud sa mga factor nga nga maglain-lain is kining distance no sa gikan sa ilahang farm ngadto sa ilang deliveran nga mga area. So mas lagyo syempre na ginay siya mga additional cost.
Okay, so daghan gyud i-consider Jevic no before ta mo venture nining backyard layer chicken production. Kaya of course nag-involve gini og money, so dapat nga matarong gyud nato ang pag-manage niini no para malikayan na gitong mga problema ug unsa pa na masakit-sakit, especially nga na-mention na Sir ganiha nga medyo sensitive siya sa stress, init, saba ug unsa pa diha ano. Last question sir before ta mo say goodbye. For example, sir, katong gingon ganiha ba nga i-utilize na ang isa ka matawag na tong not that productive nga rice field no. So but ang tapad ani sir kay humayan ba dili ra ba ni maka-affect sa health sa atong buhion nga manok? Okay, usa gyud na sa akong consideration because ang among lugar duol pud ka ng basakan. So usa na sa akong consideration nga dapat layo siya because dili malikayan nga kini ato mga basakan karon kusog kay mo gamit og mga pesticide. Correct. Kusog kay mo gamit og mga insecticide, mga herbicide. And eventually kini nga mga pesticide posible gyud nga ginay harmful effects sa ato ang mga chicken, layer chicken. So as much as possible if kaya lang gyud nato nga is distansya ang ato ang mga houses no, layer chicken house gikan palayo ani nga mga rice fields no kung asa dako kusog kay ang paggamit sa mga insecticide, so mas maayo gyud nga layo siya, or kung dili magay malikayan pwede ta mobutang siguro og mga barriers such as kanang mga kurtina o kining mga pagtanom og mga kanang kuan mahimo na to mga windbreakers nga gitawag nato nga makapugong no para dili direkta nga moadto sa atong layer house ang kaning mga insecticide nga ginaspray nato sa atong mga umahan. Okay, so i-consider dahil po na nato sir no. Kay lagi grabe ang paggamit sa mga chemicals sa itong mga kabasakan. So nagduha-duha ako Jevi ko i-push pa ba to. Anyways, so atong oras sa 3:53. Dengan kayong salamat Sir Roy Limpangog no from the Department of Animal Science sa mga impormasyon nga imong gibutyag ato sa mga suking tikpaminaw kabahin ining layer chicken production. Sir, if na ando na ba interesado nga magpa-training, free ra ba mo nga mo pahigayon og mapagbansay? Yes, ang Department of Animal Science no na ay gitawag natay extension program na sa Department of Animal Science gitawag nato na siya Animal Life no. So naga-offer me og trainings. Actually we have natay mga partner LGUs. So kung naatay mga interesado pod nga mga LGU sa Southern Leyte no, pwede gyud nato kontakon ang Department of Animal Science para maka-conduct me no og trainings no sa dili lang sa chicken layer production but also production sa uban mga hayop such as baboy, baka, kanding and itik and other mga livestock and poultry species. So open ang atong department para ana nga mga trainings para makatabang punta no sa atong mga farmers o mga asosasyon sa tagsa-tagsa nato ka mga lugar. Alright, so daghang kayong salamat sa makausap pa sir and of course sa atong partner station Radio Pilipinas Sugod. Sa kanan sa mong station manager as well as sa atong mga listeners din no. Sa kanan sa mong station manager Dr. Cristina Gabrilio, Radio Engineer Sean Villa Gonzalo, kini si Micaela Gongora lang sa programang Tech Talk. And sa kanan sa mong station manager sa Radio Pilipinas Radio Publico Sugod, Sir Dindo Alaras atong kauban sa pikas lawak sa Master Control Kuya Noel Palugod, kini ang inyo nakauban Jevic Epis o kini gihapon ang programang Tech Talk. TikTok, TikTok. Dali girl, mag-TikTok. Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para